Hi guys, I'm not good at this pero merong humihingi sa atin sa ating comment section ng comparison daw between the Hungary and the Czech Republic. So wala akong experience sa Hungary. Nagtanong lang ako doon sa mga kilala ko. At yung experience ko naman dito sa Czech, syempre ang hirap naman na maging one-sided lang ako. So bigyan natin siya ng konting idea kung ano yung mga possible na pwede kong masabi between the two countries dito sa Czech Republic at saka sa Hungary na located po dito sa Europe. So ayan, madaling makapasok is sa Hungary. Minsan kaya mo makapasok within 2 months lang or 3 months lang, pwede ka na makapunta ng Hungary simula dyan sa atin sa Pilipinas. Kung ang gusto mo is makapunta ng Europe, makapag-ibang bansa, makarating sa Paris, or makapaggala dito around Germany or sa Italy, pwede mong i-grab yung opportunity na makapasok sa Hungary. Kasi once na nakapasok kayo sa Hungary, pwede kayo makapunta sa ibang part ng Europe. Pwede kayo makagala pa rin sa ibang part ng Europa. So, syempre, kung titingnan naman natin sa Czech Republic, is same lang din. Kung gusto nyo makapunta sa Czech Republic, is same lang na makakapunta kayo sa ibang part ng Europe. Ang kaibahan lang is mas matagal ang process natin yan sa Pilipinas. 6 to 8 months ang average. Minsan inaabot pa siya ng 1 year na average. Pagdating naman sa mga tourist spot, so nakarating na ako sa part ng Hungary, okay naman siya. Same as Prague din siya dito sa amin sa city sa Czech Republic. So wala halos pinagkaiba sa akin. Yun nga yung sabi ko sa inyo. Pagdating sa mga destination is wala kayo magiging problema. Now, let's go to the sahod. Siyempre, ito yung gusto nyo marinig, yung comparison tungkol sa sahod. Well guys, kapag sa Hungary ka nagpunta, ang mga malinis na naririnig ko na sahod nila doon is nasa 50,000 pesos and pataas. So, yung 50,000 pesos daw na yon is kaltas na daw lahat yon. So, wala na silang kakaltasin doon, and then merong mga company nagbibigay din ng halimbawa is 5 kilos na libre na bigas. So, hindi yun lahat ng company ha. Lilinawin ko, hindi lahat ng company. Yung nakausap ko kasi is ganon. And then, meron din iba na nagbibigay ng, for example, is yung mga half meal pagdating sa trabaho. So, yun yung mga benefits nila doon na nare-receive. And bukod doon sa 50,000 pesos na yun, syempre kung may overtime kayo, something like that, is meron din siya overtime. So, anong way of work nyo? Ang trabaho kasi dito sa amin, sa Hungary, ang trabaho kasi na tinutukoy ko doon is yung sa warehouse worker. So, ito yung mga nagbubuhat na mabibigat. So, wag kayo mag-expect na magana ng binubuhat. Mostly talaga nasa 15 kilos pataas kasi kadalasan, especially kapag warehouse worker na ganyan, is yung halimbawa yung isang staff, yung isang gamit o yung isang laruan is ilalagay mo pa siya sa isang malaking box, and then parang imimix together mo siya, and then yun yung dadalhin nyo kay halimbawa sa pagsiselling ng online. So, ganun yun. Next naman natin is kapag naman dito siya sa Czech Republic, is sumasahod po dito sa Czech Republic ng nasa 65,000 pataas. In peso to ha, in peso. So, 65,000 pataas in peso. So, wala, kaltas na rin yun lahat. Yun nga lang, pagdating sa mga, halimbawa, bayad sa bahay, something like that, bayad sa transportation, and bayad sa data, sa wifi, so kami rin yung magbabayad. So, same lang din naman siya sa Hungary, kaya lang, yung nakausap ko kasi is libre yung bahay niya. So, wala akong magiging comparison doon, kasi hindi ko alam kapag magbabayad sila ng bahay. So, wala akong masyadong info regarding doon. Ang bottom line kasi dito guys, kung gusto nyo pumunta ng ibang bansa or ng Europa, para maggala, magliwaliw, and hindi nyo talaga kailangan na mag long term, something like that. So, choose Hungary. Okay? Choose Hungary. Pero, kung ang gusto nyo is long term, mag-stay kayo, and madala nyo yung family nyo dito sa ibang bansa, choose Czech Republic. Kasi po ang Czech Republic is for long term. Ang napapanood ko kasi, at yung
isang nakausap ko na babae sa Hungary. Ang sabi niya kasi is hindi daw sila doon TRC. I'm not sure ha, so mag-react yung mga taga-Hungary, hindi ako sigurado. Kasi nagtanong lang ako sa kanya. So, hindi sila doon TRC. Sila daw po ay parang guest visa, which is hindi sila pwedeng lumipat ng ibang company. Hindi sila pwedeng lumipat ng ibang bansa. Unlike po kapag ikaw ay sa Czech Republic, na dito sa Czech Republic kasi is TRC visa kami. So, yung TRC kasi namin is pwede kang makalipat ng ibang company. For example, within 6 months na pangit yung iyong company, lilipat ka sa ibang company, legal po yun dito sa amin. Which is, hindi daw yun legal sa Hungary. Sabi ko nga, mas maganda na meron akong ma-interview na sa Hungary talaga siya nakadestino. Kasi yung nakausap ko, ayaw niya kasing pumayag na naka-vlog siya. So, nakausap ko lang siya through phone and ayaw niyang pumayag na i-ano ko siya sa vlog. So, sabi niya, nahiya daw kasi siya. Kaya, bigay ko na lang sa inyo yung mga information na nabigay niya. Yun nga yung sabi niya sa akin, sumasahod siya ng 53,000 in peso. Tapos, wala na yun. Kaltas na yung lahat. So, yun daw sinasabi nila na may tax. Wala na daw pong tax yun. And, malinis na daw yun. And then, yung visa nila doon is guest visa. And then, yun daw, 53,000 pesos na yun is pwede pa raw madagdagan kung sakali man na magkaroon ng overtime. Meron daw kasi doon sumasahod sa kanila ng 80,000, 90,000 pesos. Yun nga lang, syempre, assuming na ganun yung sinasahod, lagi nating tatandaan ang atin pong mga OFW na nasa ibang bansa is gumagastos pa rin kami dito. May mga expenses din po kami dito, kaya kahit medyo malaki ang pandinig nyo na nasa 50,000, parang ang laki na, 'di ba? Syempre, kung magpadala ka sa inyo ng 20,000, may matitira pa sa iyo ng 30,000. Pero lagi nyo po i-consider na ang OFW po natin sa ibang bansa is gumagastos pa rin dito sa ibang bansa. Kumakain kami, so nagbabayad kami ng accommodation, nagbabayad kami ng wifi, nagbabayad kami ng or kung hindi man wifi, data, nagbabayad din kami ng transportation namin. So, i-consider din natin yon, bawasin din natin yon para makuha natin yon talagang income na masisave natin. So, pagdating naman dito sa Czech Republic, based on my own experience, sumasahod naman kami ng nasa 65,000 pataas nga. So, yung 65,000, yun na yung para sa akin is parang pinaka-minimum. Siyempre, kung may OT ka, is madadagdagan pa rin, and then yung night differential mo is madadagdag din kung sakali man na meron. Kasi hindi po lahat dito ay may night differential. Merong iba na 6 to 2 lang talaga ang pasok. Wala silang 2 to 10 and wala silang 10 to 6. So, yung ibang company kasi dito is halimbawa 6 to 2 or 6 to 3 lang talaga yung pasok. So, Monday to Friday din, wala silang Saturday and Sunday. Unlike dun sa ibang company na merong panggabi na 10 to 6 and meron din silang Saturday and Sunday. So, parang OT na yun. So, may dagdag kasi yun na minsan 15%, minsan 20%. So, yun yung kaibahan ng sinasabi ko sa inyo na tingnan nyo rin yung mga benepisyo ng inyong company. Pag ako ang tatanungin nyo, syempre, pagdating sa Hungary and Czech Republic, although hindi pa ako nakakapagtrabaho sa Hungary, but I choose Czech Republic. Bakit? Kasi po, ang Czech Republic is for long term. For example, ayaw kong mag-permanent residence dito, pero gusto kong mag-stay sa Czech Republic, makakapag-stay po ako as long as gusto ako ng Czech Republic, sumusunod ako sa law nila. As long as may company na tatanggap sa akin, I can stay here as long as I want. Unlike po sa Hungary na naka-stay ka lang sa isang company. Based yon sa information na nalaman ko ha. Hindi ko alam kung ganun siya katotoo. Kasi wala nga ako doon. Kung baga gusto ko man na makapag-interview ng nasa Hungary pero hindi ko siya magawa. Kasi nga ayaw magpa-interview at ayaw maglabas ng mukha nung aking kausap. So, yun lang. Sana nakatulong sa inyo. So, yan. Kayo nang bahalang mag-decide kung gusto nyo. Kasi kung mabilisan lang gusto nyo, pwede nyo piliin ng Hungary. Pero kung matagal, so you can choose here in Czech Republic. Thank you.